alam mo, kung nakikinig ba ng mga taga-subay, ang mga tao ni Saldico sa atin ngayon, kung meron man, ganito kasi yan, no, Saldi. Yung sinasabi mo kasi na wala ka natatanggap na pera, okay, wala ka natatanggap na pera, napupunta lang sa lahat. It's not believable. Okay? Kailangan bigyan mo kami ng rason, bakit ka pumayag maging delivery boy ng kickback? So parang ang mangyari niyan is, imbis na pigilan ka ni BBM, ginamit ka na lang ni BBM for his own nefarious purposes. Correct. At yung mga madalas magamit, syempre medyo kilala ko itong mga taong to, Joey, no? Itong mga nandyan. Meron talagang requirement niya na kailangan halang ka. Para makapasok ka ng kanilang circle of life. O parang yung sinabi nga ng isang mong best friend, si Kathy, di ba? Pag nandun ka sa kasama nila, kailangan makisingkot ka rin. Kung di makisingkot, you don't belong. So it's like something like that. So sabi ko, kaya ka nila kinuha dahil halang ang bituka mo. As simple as that. Okay? You were doing, hindi po pwede, may kid pro quo ito. Hindi po pwede na parang, pumayag ka lang maging utos delivery boy, nang walang kapalit. Of course, you're getting some benefit out of it, di ba? Hindi ba, mga friends, kailangan, di ba sabi nga nila, ang saying, in a land of blind men, the one-eyed man is king. So, sabihin, pinakabulag kayong lahat. Kasi, kung sino may undue advantage, siya ang makakakulimba, siya ang magiging star. So, ngayon, yung mga nasa paligid niya, lahat yan, dapat halang. Okay? Kasi, kung may hindi halang dyan, tapos nakikita niya yung mga ginagawa, bakla, kaya niyang i-explok lahat. Ngayon, wala makapag-explok. Bakit? Kasi, lahat naging halang. Ikaw ba naman, katalan ka ba na magkano ba gusto mo? Ganyan din ganyan sila magsalita. Parang ang kanilang offer parati is name your price. And I know this for a fact, dahil ganun din, kasi may nagkukwento sa akin before, na malapit din sa kanila, na malapit din sa akin before. Ganyan sila. They can easily offer you money. Okay? Parating actually, 2 tao na nakapagsabi sa akin. Okay? Pareho ko close sa kanila at kakilala ko rin. Okay? Na ganun sila. Name your price. Name your price. Ganyan parating sa kanila. Ngayon, punta lang muna tayo dun sa pasabog ni Saldico. Ayan. Kasi, today, naglabas na naman siya ng video, naglabas siya ng listahan, kinlarify niya yung nangyari sa Senate Blue Ribbon Committee, and eto nga, it has something to do with the kickbacks that were discussed in the Senate Blue Ribbon Committee hearing. So, ang sabi doon, sabi ni Ping, Senate President Pro Tempore Ping Lacson confirmed Tuesday the statements made by resigned Ako Bicol Rep who claimed 100 billion was inserted during the bicameral conference. So, wala na yung problema sa 100 billion. Yung 100 billion, kahit si Ping Lacson, ina-acknowledge na meron talagang 100 billion na insertion sa national budget. Lacson cleared President Ferdinand Marcos Jr. saying that the kickbacks from the insertions went to individuals who misrepresented the president. So, there is a clear effort to really absolve the president na naka-receive siya ng kickback sa 100 billion na yun. Take note na yung 100 billion na yon really is, ang tawag dito, yung 100 billion na yon is amount of projects na in-insert. Out of that 100 billion, supposedly, 25 billion yung mga kickbacks na mangyayari. Okay? I will name some of them. Adrian, sabi ni Ping Lacson, in his interpellation during the Senate plenary deliberations on the draft of the 2026 budget, Lacson named resigned presidential legislative liaison officer Undersecretary Adrian Carlos Bersamin and Education Undersecretary Trigil Olivar, who allegedly used the president's name to facilitate insertion. Ang gara ng pangalan niya, Olivar. Ayan. To facilitate the insertion from which they later drew kickbacks. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin, he name-dropped the president, making Saldico believe that it was the president's order to include the BICAM
in the BICAM 100 billion insertions, now under Secretary Olivar and other personalities. Who would not believe when Bersamin said that it was the president who ordered you to make insertions? He added, the resigned Executive Secretary Bersamin, Adrian Carlos' great uncle, also allegedly signified his willingness to take care of 52 billion out of the 100 billion in insertion, citing information from former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Okay. May isa pa na, ayan, yung sa update kasi ng bilyonaryo, ang sabi nila doon, ayun. Basically, ang nangyari is, si Ping Lacson, ang sinasabi niya, na si Saldico, yung video ni Saldico, on the 100 billion BICAM insertion, dinidispute ito ni Roberto Bernardo. Ang sinasabi ni Bernardo is that he is the one who personally handled around 52 billion of the 81 billion meant for DPWH and delivered the money to Olivar, to Adrian Bersamin, sa kanila inabot yung pera. Okay? At itong 16% ng total na 52 billion kay Olivar binigay. Lacson added that the palace officials discussed how to carry out the insertion and that the Executive Secretary, Lucas Bersamin, allegedly said, we will take care of it. XES, we will take care of it. Bernardo then submitted a handwritten letter of his narration to BBM yesterday. This was followed by the courtesy resignation of E.S. Bersamin and the resignation of Yusek Olivar earlier this afternoon. Ayan, okay? So, sa point of view ni Ping Lacson, ang sinasabi doon is that, sa POV ni Ping Lacson, ang sinasabi is that, itong mga tao na to, ito yung mga nag-deliver. Ito yung mag-deliver. Ito yung mga nakatanggap. Okay? So, ito yung pretext noong video ni Saldico. Okay? Ang tanong, hindi ko kasi napanood ng buo yung Senate Blue Ribbon Committee. Si Yusek Bernardo ba na nagtuturo na siya yung nag-deliver, meron ba siyang mapapakitang records? Yun yung question eh. Ngayon, sa video ni Saldico, okay, finally, itong si Saldico, nagpakita kasi siya ng mali-maleta na, nagpakita siya ng mali-maleta na pictures na merong cash out, 34 luggage, total 1B, delivered to RR. Ayan. Ayan. Pinakita niya kasi to. Okay, sinasabi nila, oh, madali lang tong gawin, madali lang ineme, ganyan-ganyan. Kaso, sa video ni Saldico ngayon, nagbigay rin siya ng address kung saan dinideliver. Ayan. At ito yung listahan niya ng mga deliveries niya. Ayan. 450 million, 550 million. Okay? At ang sabi nga, napag-usapan nga dito is that sa total delivery na ginawa, okay, it's really around 56 billion pesos. So ngayon, ano yung pinag-uusapan doon sa ano? Ano yung pinag-uusapan doon sa Senate Blue Ribbon Committee? Ang tanong, bakit hindi ninyo, kasi parang ang ginawa nila, sinabi na nila, oo, tama talaga may 100 billion na insertion. Yung 100 billion na insertion na yan, hindi naman napunta kay BBM yan. So, kanino napunta? So, ibig sabihin, are you saying that the lowly Adrian Bersamin and the lowly Olivar, they can order the House of Representatives na mag-insert ng ganun-ganun lang? Diba? So, basically, sinasabi misrepresent daw and things like that. Then there's a huge problem with Bongbong Marcos. Kasi, why can you be misrepresented by these people ng ganun lang kadali? Diba? Bakit ganun lang kadali? Ayun. So anyway, ito yung video ni Saldico. Panoorin natin yung video niya. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Para sa pag-deliver
ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, actually, no, ang isa sa major clarification dito is that yung pinag-uusapan nila sa Senate Blue Ribbon Committee na 52 billion, 56 billion is actually different from the 100 billion insertion. So, we're talking about different territories here. Merong 100 billion insertion, 25% of which is the kickback. So, 25 billion yon, kickback ng Pangulo. But this one, the 56 billion that they are talking about is the delivery that were done for a certain period of time since 2022 to 2022 to, if I heard it correctly, until 2025. So, iba yon, iba yung mga deliveries na yon. Iba pa itong 100 billion na ito. So, nai-imagine ninyo kung gaano karami yung pinagnanakaw nito. So, we're not just talking about flood control projects, ano? Lahat ng kickbacks na pwede, lahat ng government contracts ito sa public government contracts ito, yun yung kinukulimbatan nila. Kaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya.
At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin, si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. Nakakaloka to kasi ito yung part na ito yung napanood mo na ba yung buong video, Sas? Paano ko mapapanood? Hindi naman accessible nga, di ba yung... Okay. So, teka, ipi-play ko ulit dun sa part 1. So, we can react by part. Hello po everyone. Binabati po ang lahat. Ako po ay nasa number... I'm actually currently billeted across number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Iba ang araw dito, madam. Iba. Iba ang araw dyan. Merong may peso sign. Ay, girl, billion worth of sunshine. Nakakaloka. Ayun. Gusto mo start natin ulit? I-restart ulit para makita mo yung buong video. Hindi na. Yung na lang, yung medyo middle na. Kasi parang hindi ata kompleto yung nakita ko. So parang medyo... Ito. Ito yung start. Ito sa part 1. Yan. Hindi na. Huwag natin ulit-ulitin. Paulit-ulit. Sige, bilisan na lang natin para, Eme. Ayan. Wait. Hello sa mga bumabati sa akin. Ayan. So, paano ito Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, dito na tayo. Ayan, nag-stuck yung internet ko. Teka lang ha. Ibinabahagi. Ayan. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos. Alam mo, kung nakikinig ba ng mga taga-subay, ang mga tao ni Saldico sa atin ngayon, kung meron man. Ganito kasi yan, no, Saldi. Yung sinasabi mo kasi na wala ka natatanggap na pera. Okay, wala ka natatanggap na pera. Napupunta lang sa lahat. It's not believable. Okay. Kailangan bigyan mo kami ng rason. Bakit ka pumayag maging delivery boy ng kickback? Oo, sabihin na lang niya na because yun yung what are you going to what are you gonna get by becoming a delivery boy? Oo, what's in it for you para maging delivery boy ka? Kasi ngayon, Saldi and friends, okay? Kasi I'm pretty sure, no, Joe, yung kumontak sa'yo na anonymous, kinontak din ako. Yung sabi nila, gusto lang nila ng hindi naman nila sinasabi leniency. Gusto lang nila ng leniency. Gusto lang nilang makauwi ng buhay sa Pilipinas. Yun yung sinasabi. Exactly. So, ibig sabihin, okay lang sa kanila makulong. Basta makauwi ng buhay. Oo. Ang eksena,
ang dami, ano eh, that makes it not yet that 100% believable. Kasi meron ka hindi inaamin. Yeah, diba? correct. Kapag tell all ka, aminin mo na, sabihin mo na kaya ka pumayag na maging delivery boy kasi sinabihan naman kami na we can take whatever we want if they're na pwedeng yung company mo is pwedeng mag-bag ng mga kontrata, which is more believable, no? Correct, correct. Which is actually what you're actually doing, Salvi and friends. Sa pagtingin natin yung mga kontrata, ang daming napupunta sa SunWest. Ngayon, ang tanong dyan is bakit, yan siguro ang dahilan kung bakit ka pumapayag maging delivery boy. Kasi, pinakulambat ka rin. Yung mga supply contracts, kayo ang nakakakuha. Mga medical supply contracts, kayo ang nakakakuha. Lahat ng LGU, kiniliente nyo na. Diba? Yeah, so parang ang mangyari niyan is imbis na pigilan ka ni BBM, ginamit ka na lang ni BBM for his own nefarious purposes. Correct. At yung mga madalas magamit, syempre medyo kilala ko itong mga taong to, Joey, no? Itong mga nandyan. Meron talagang requirement niya na kailangan halang ka. Para makapasok ka ng kanilang circle of life. O parang yung sinabi nga ng isang mong best friend, si Cathy, di ba? Pag nandun ka sa kasama nila, kailangan makisinggot ka rin. Kung di makisinggot, you don't belong. So it's like something like that. Okay? It's something like that na kailangan maging halang. Kaya siguro hindi naman tagal kasi hindi kasi halang ang bituka ko eh. Kasi kung halang lang ang bituka ko, hindi na ako hingi sa inyo ng mga abuloy. Pero bakla nag-around the world na lang ako ngayon. Girl, ganung level. Hindi na ako nagpapakapuyat para tapusin ang PhD ko or whatever. So they require halangness. Okay? So sabi ko, kaya kanila kinuha dahil halang ang bituka mo. As simple as that. Okay? You were doing, hindi po pwede, may quid pro quo ito. Hindi po pwede na parang, pumayag ka lang maging utosan, delivery boy, nang walang kapalit. Of course, you're getting some benefit out of it, di ba? Hindi ba, mga friends? Kailangan, di ba, sabi nga nila, ang saying, in a land of blind men, one-eyed man is king. So, sabihin, pinakabulag kayong lahat. Kasi, kung sino may undue advantage, siya ang makakakulimba, siya ang magiging star. So, ngayon, yung mga nasa paligid niya, lahat yan, dapat halang. Okay? Kasi, kung may hindi halang dyan, tapos nakikita niyo yung mga ginagawa, bakla, kaya niyang i-explok lahat. Ngayon, wala makapag-explok. Bakit? Kasi, lahat naging halang. Ikaw ba naman, takalan ka ba na magkano ba gusto mo? Ganyan din sila. Ganyan sila magsalita. Parang ang kanilang offer parati is name your price. And I know this for a fact dahil ganun din. Kasi may nagkukwento sa akin before na malapit din sa kanila, na malapit din sa akin before. Ganyan sila. They can easily offer you money. Okay? Parating actually, 2 tao na nakapagsabi sa akin. Okay? Pareho ko close sa kanila at kakilala ko rin. Okay? Naganon sila. Name your price. Ganyan parating sa kanila. Ang kanilang eksena. So, that's why they can that's why they can drop them unceremoniously kasi parang ang feeling nila bayad ka naman eh. Exactly. Diba? They can drop you. Halimbawa, di ba lumutang yung corruption. The corruption is unmistakable. So kailangan may blame. Kung hindi kayo ilalaglag ni BBM lahat, sa kanya mapupunta. So he needs to look like a hero. Kaya yung sinasabi ni Vince Dizon na siya nagpasabog nito, bakit naman siya mag-involve? Pero pwede ba ikaw nagpasabog tapos hindi ka involved? Yeah. It's very possible because if you would like to stop the buck from reaching you, ikaw na magpasabog. Tapos ilaglag mo na lang yung mga lower hindi naman nila pwedeng ibato towards you. Yung paano naman nila ibabato towards you? Yung eksena sira na sila. Hindi ba? Kaya nga alam mo, Salvi, huwag ka na magsabi na kunwari innocent ka. Correct. Huwag mo nang palabasin na you are an innocent person when it comes to corruption. You could have to say na kaya ka kinuha na para maging corrupt because you've been involved in a lot of corrupt practices and you are precisely disposable right now to them because corrupt ka eh. Pwede ka nila itapon.
Hindi ba? Pwede ka na lang itapon. O, kita mo yung isa natin. Well, tinatapon na siya now, di ba? Tinatapon na siya now. Tinatapon ka na ngayon, di ba? Pwede ka na, di ba? Kaya nga, bakit ayaw nila kay Sarah? Bakit galit sila kay Sarah? Because Sarah don't want to play their game. Kaya siya ang unang binarubal. Ang gaga ka, malinis ka masyado. Asan din, dumihan ka nga namin. Hindi ba? Ganyan naman yan. That's how these people play their dirty game. So, huwag ka na magbang-aangan na wala kang kinalaman sa mga corruption. Meron ka. There is, you did something wrong. You are precisely... Nagsasalita yung speaker ko. Okay, Char. Okay. Kikinig ka, ha, Char. Ang eksena, aminin mo na lang na you're corrupt, you did this, etc. And the people would believe you more. At wala nang lusot doon kasi ano yan eh, you shouldn't be afraid of your own shadow. You shouldn't feel you shouldn't unang-una, hindi ka makakapasok sa ganyang gawain kung hindi ka madumi. Correct. Bakit ka? In fact, when he started doing all this, he's not absolved. In fact, sabi ko, gusto ko pa rin kitang makulong, di ba? But whatever it is that you're giving us, some information are verifiable, some information are logically connected. Sige, let's take that. But it doesn't mean you're going to be absolved. It doesn't mean that you're going to be, it doesn't mean you're going to be treated like a hero here. Kasi strongly advised rin kasi ng lawyer to si Saldico eh. Yung lawyer niya dito sa Pilipinas, ini-interview eh. And it looks like talagang parang calculated talaga itong itong mga pasabog-pasabog. Calculated talaga. Siguro meron pang negotiation na gaganap sa yes. on the side, ganyan. Pero at this point, do you really think that they can be negotiated with at this point in your life? Diba? At this point of your career. Kaya siguro na bahala na sila ni Speaker. Kasi ang gagawin nila siguro, mahina na yung kaso. Tapos, para kung makasuhan ka man, kaya mo siyang ma-dismiss. Diba? Pa-dismiss kaagad ng demurrer of evidence, etc. Kasi, may mga ganong eksenong levels. Pero, ang totoo niyan is, ako naniniwala ako kay Saldico. Yung kinakwento niya. Kaso, ang problema kasi sa mga pa-ebas ni Saldico, bakit ang eksena mo is ginamit ka lang na unison ka lang dyan, ginamit ka precisely because halang ka rin. True. Hindi ka naman yung mga unwitting drug mule. Alam mo yung mga yung nalagyan yung bag mo tapos kukunin na nila yung bag mo pagdating sa ibang airport pero hindi mo alam. Yung unwitting ba? Hindi ka naman siguro unwitting bed, binilang mo, nilagyan mo pa ng post-it yung mga maleta. So, ibig sabihin, you spend time on this. Na meron ka kapalit. Bakla, ikaw ba papayag ka ba? Halang ang kaluluwa mo, the mere fact that you allowed yourself to be an errand boy. Yes, diba? Exactly. Hindi ka naman naghihirap. Hindi ka naman naghihirap na kailangan mo ng trabaho. Mapera ka na eh. Even before the BBM administration, marami ka ng pera. Alam niyo yung eksena ng gano'n? Siguro may explain ko yung tipong okay, napasok ka sa ganyang gawain dahil kailangan mo ng pera, ganyan. Pero bakit hindi mo naman kailangan ng pera eh? Correct. So, ibig sabihin, halang ka lang talaga. There is nothing that could excuse what you did. Okay? Doon na tayo. Pero ang kailangan namin, kaso ikaw ang involved doon sa scene of the crime. That's why all eyes are on you. Pero in order for you to be believable, talaga, Saldi, makuha mo talaga yung, alam mo yun, talagang makuha mo talaga swak na swak. Mag-tell all ka na kaya ka naging errand boy because ito ang mga kapalit. There has to be a factual antecedent as to why you ended up as their errand boy. Kasi itong gobyerno na to, alam namin na hindi ka naman makakapasok dyan kung wala ka rin ginagawang hindi maganda. 'Di ba? Ano yung iyong ginawa para matanggap ka dyan sa circle na yan? 'Di ba? Ano yung ginawa mo para matanggap ka dyan sa circle? You have to tell us that. Ngayon, okay, ang sa akin kasi, I look at Saldico based on the information that he is providing. Kasi some of it are actually very verifiable. Example of that is yung sa 100 billion na insertion, they weren't able to do anything about it kasi verifiable talaga eh. So that is why Ping Lacson, kahit si Ping Lacson sabi niya, meron talagang 100 billion na insertion. Now, what is the value of that in the grand scheme of things? Ano yung value? Why are you not looking at it?
Why are you not looking at the fact na there is 100 billion pesos na ipinasok dyan sa budget and the president ended up signing it? Why are we not talking about that part? Bakit pa? Ay, sige, oo, meron 100 billion na insertion nga. Asan ang debate dyan? Ano nangyari dyan? Diba? Ayun na nga. Kasi nga, yung mga nakapaligid sa Pangulo, pilit nililihis sa kanya. Pero the thing is, hindi tanga ang taong bayan. Hindi ka girl, kahit magtanong ka sa palengke, maniniwala ba kayo na yung presidente nalusukan ng trabahador niya ng 100 billion? Baka masampal ka ng nagtitinda sa palengke. Hindi nga sila malusukan ng 50 pesos. 100 billion, tapos meron kang 4 billion na confidence fund, wala kang alam na ginagamit yung pangalan mo. Hindi man lang sinabi sa ni Martin Romualdez, oy, si ano na lumapit para sa akin. Hindi kayo nag-usap. So, alam mo yun, the effort of Ping Lacson to cut the ladder of crime leading to BBM ends up so ridiculous, so badly written. Alam mo yung parang tinanong ng nanay mo, saan ka naggaling kagabi? Tapos yung sa sobrang na-shock ka, alam mo yung pagdating mo ng bahay, tapos akala mo tulog ng lahat. Pagdating mo ng bahay, akala mo tulog ng lahat, tapos na-tsempuhan, na kumukuha ng tubig yung magulang mo. Tapos nakita ko, huli ka. Bigla ka nahuli, tapos bigla, meron po yung review. Anong review? Yung ganong level, alam mo yung ganong level? Ganong level na excuse ang ginagawa ni Ping Lacson ngayon. Nahuli ka na, kaso akala mo, tulong lang lahat. Hindi ka nakagawa ng maayos na excuse. Bigla, pagka gano'n mo nakita yung magulang mo, sabi mo, andun pala. Meron po kasi kaming review exam po kasi next week. Tapos nakalimutan mo na summer pala. True. Diba? Nakakaloka. So anyway, if you remember, di ba si Saldico, pinangalanan siya ni Chu, ni DA Secretary. Di ba na siya ay gusto magkaroon ng concession. Magalit na dun, si DA Secretary, nagagalit siya kay Saldico because Saldico wants a quota share sa fishing. Di ba? So come to think of it, baka isa yun dun sa mga inaakala ni Saldico na dapat mapagbigyan ako dito kasi errand boy ako eh. 'Di ba? Naalala niyo yun? Hindi pa lumalabas si Saldico. So si DA Secretary wanted to get a fishing share, okay? Saldico wanted to get a fishing share para sa bagong business niya siguro, sa fishing business niya or whatsoever, ganyan. And then Laurel Chu, yung DA Secretary, in-stroke niya tong si Saldico. Actually, that part is a crack to the circle eh. Na it means that Saldico is not really accepted doon sa circle nila BBM. Hindi talaga siya. Pansin mo, Sas, di ba? Kasi hindi talaga siya accepted. Kasi yung barkadahan na yun, mga elite barkadahan yun, sila Toby Chanco. Hindi magiging accepted si Saldico sa kanila because Saldico is just another probinsyano. Hindi siya old money. Saldico is not old money. Okay? Ano lang siya, parang putang inan to. Alam mo, merong mga old money na magnanakaw at may mga new money na magnanakaw. The old money na mga magnanakaw, they hate the new money na magnanakaw. Why? Because it's just the way things are in Manila. The old rich hates the new rich. Okay? Correct. Kaya yung mga old rich, magkakampi-kampi yan pagka merong bagong magnanakaw. Yes. Whether you get your money in a legal or illegal way, the old rich will hate you. Okay? They don't like you. They don't care who you are. At gagamitin ka lang nila. Okay? So ito ngayon, hindi tanggap si Saldico sa circle. Hindi talaga siya matatanggap kasi unang-una, baka si Saldico rin na hindi sumisinghot. Mukha naman hindi sumisinghot si Saldico. Hindi sumisinghot eh. Oo. Mukhang hindi sumisinghot si Saldico kasi wala naman siya mga involuntary muscle movement. And ang eksena pa niyan, yun lang ang eksena. They hate the new rich, they hate lahat ng new rich, new power,
do whatever. You are hated. Yeah. You are hated. Kita mo, why is Duterte hated? Because Duterte is a new power. Parang bakit ka eksena? Hindi ka naman old rich. Ganyan yung mga yan. Ganyan ang kanila. Kaya yung assignment niya, kaya yung assignment niya is very boy. Diba? Yung boy sa bahay. Taga-deliver. Yeah, si Saldico. Taga-deliver. Bakit? Taga-deliver. Kita mo, inuutusan siya ni Romualdez. Inuutusan siya ni Romualdez. So, ngayon naman siya, papayag ka. Can you imagine, you're a congressman and you allowed yourself to be an errand boy. May kapalit yan. Pwede ba yun? Congressman ka, tapos you will ingratiate yourself in order to be the errand boy of the president. Ngayon, precisely, ikaw pinili, Saldico, dahil marami kang sabit. Pag mga ganyang mga errand boy, ang mga pinipili ng mga magnanakaw na yan, ay yung mga pinakamaraming sabit, kaya para madaling ilaglag. Kita mo, bakit ang dali-dali nilang ilaglag si PNP chief? Torre. Si Torre. Dahil maraming sabit si Torre. Diba? Maraming sabit si Torre. Ano ba si Torre? Bakit ba nila kinuro si Torre? Bakit si Torre ay na persona ng gata sa isang maliit na lungsod? Because precisely, ginagamit niya yung kanyang pagiging place in order for political purposes. Ginagamit siya ng mga politiko doon sa maliit na lungsod. Kaya siya na persona ng grata. Ngayon, perfect. Correct. Gusto namin yung ganyan. Yung nagpapagamit. Perfect, 'di ba? Kaya perfect siya, perfect profile. Lahat ng mga yan, okay? They would like someone na halang ang bituka. Will do everything for money. If you dangle money in front of them, they will get so high. Bakit ko to alam? Because that is really the mentality of the guy. I spoke with the guy before, no? Sabi ko, akala ko pa naman busila ang puso nito. Sabi ko sa kanya, sir ha, kailangan pagdating ng foreign policy ninyo, kailangan centralized yung messaging. Hindi katulad nung panahon ni PRD na may policy na, tapos yung mga ibang mga ano niya, iba-iba yung sinasabi. Tapos sabi niya sa akin, alam mo kung bakit ganyan? Sabi ko, hindi. Sabi niya, napabuntong hininga na lang siya, sinabi na lang niya na money. So he knows how people in the government works. You give them money, get the people who are desperate for money, and those will be your best people, not because that they are the best people to do government work, but because your dirty jobs. They're the best because people they're best to do the dirty job, and then they're disposable. Can easily be thrown away. Kaya pag wala ka dun sa profile na yun, wala, they will not like you. Kaya ngayon si Saldico, corner siya. Kasi nagpagamit siya eh. Tapos, lang din kasi siya. Kaya, alam mo yun, maraming duming maibabato sa kanya. Hindi niya makikita yung strategy ng gobyernong ito tuwing meron silang itatapon na tao na dati nilang ka-close. Anong ginawa nila kay Vic Rodriguez? Girl, nung panahon na gusto nilang sirain si Vic Rodriguez, anong ginawa nila? Gusto nila i-convince yung mga tao. Pinuntahan nila yung mga vlogger, sabi nila, kasi si Vic kasi nagnakaw ng campaign fund. Sabi nila, bakit hindi nyo ilabas yan? Kung totoo yan, ginaganon ko. Ano ba ikaw ba nasabihan ka rin ng ganyan, na ganun si Vic Rodriguez? Di ba? Nung nagkukuha sila ng maninira kay Vic Rodriguez, nung panahon na yon, na sabi ko, bakit kayo magpalabas kung totoo yan, ganyan. Tapos hindi na palabas. Hanggang, baka 2025 na ngayon, wala pa rin sila mailabas. Correct. And it could have been, nung election, it could have been used to really ruin Vic Rodriguez altogether. Pero hindi nga nila mailabas. Wala silang mailabas about kay Vic. So, ibig sabihin, hindi totoo. Kita mo, like everyone who's once with them, they will destroy exactly. But the thing is, nahihirapan silang i-destroy yung mga taong talagang wala kang makikitang bakit. Kita mo, they tried to destroy me for 3 years. Bakla hanggang napagod na sila dahil wala naman silang makita sa akin. Hanggang nireport na lang nila akong patayin na sa Meta. Facebook. So, yeah, because wala naman talaga makikita. Ano kukuha mo sa akin? Kunin yung mga kalandian ko. But, with Saldico's new video, bakit important yung message niya dito sa bago niyang video? Because what he's saying here is that, aside from the 100, of course, ilatag natin yung premise dito. Of course, Saldico is well advised by his lawyers what to say, what not to say, and they are really, running for their lives. I think it is very, very real that they are really running because the institution, all the institutions of the government are really running after him. So that is pretty much established. But at the same time, Saldico is being assisted by his lawyers, and so yung kanyang mga exposés is really calibrated. Ganon.
Of course, I think- what we want to hear is something that is more sincere, more agreeable to everyone on the moral aspect of his story na kung magsasalita ka, itodo mo na lang din. 'Di ba? Yung kung gusto mo ng redemption, itodo mo na lang din. Sabihin mo na lang din, umamin ka na lang din doon sa iba mong mga kasalanan na hindi pa namin tinatanong exactly kung ano. 'Di ba? Ikaw na 'yung magsabi. Ano 'yung iba mong mga kasalanan? Okay. Ngayon, doon sa substance nung sinasabi ni Saldico, ang nakakaloka kasi dito, aside from the 100 billion that he talked about do sa mga previous niyang video, ang sinasabi dito ni Saldico ay yung 56 billion na pinag-uusapan niyo dyan sa Senate Blue Ribbon Committee na sinabi niyo 52 billion, it is 56 billion. At yung 56 billion na yan is above and beyond the 100 billion insertion na inutos ng Pangulo. So ibig sabihin, nakapagbigay na ng 56 billion, aside from that, meron pa tayong 25 billion sa kabilang aspect. Ang eksena niyan, ang clue talaga niyan, kaya ito napasabog ng bonggang-bongga, is baka hindi dumadating ang remittance kay BBM as he expected. Correct. It is, kaya niya, pinasabog, wala kayong binibigay, sandali. Okay, so pinasabog niyang ganito. Kaya alam niya rin na maraming ghost. Kasi that is the agreement. Baka na kayo dyan, kumuha kayo, basta babatuhan niyo ako. Kaso, walang binabato. Baka nadidelay or kulang yung mga binabato pataas. Adik ka. Alam mo, ang adik, ayaw nabibitin. Diba? Ayaw nabibitin. So ngayon, gago ka ha. So inilaglag niya na lahat. Kasi nga, ginago niyo siya eh. Ginago niya yung adik eh. So yung adik, ginago kayo in return. Napagtripan kayo ng adik ngayon. Napagtripan kayo ng adik. It's as simple as that. Nagigets niyo. Kaya yung sabi ni Vince na, bakit siya magpapasabog? Simple. Baka hindi umaabot sa kanya. Nadedenggoy siya ng mga errand boy niya. Correct. Ayun.